Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ng mga issue sa lipunan. Naku po, ang tindi ho ng mga nangyayari. Ang dami pong naiyak. Naku po. Alam nyo mga kababayan, ngayon lang ako nakakita na dumami na talaga sa mundo ang naging tanga, lalo na sa Pilipinas ngayong panahon na ito. Mamaya babaliwanag ko sa inyo kung bakit sa tingin ko naging tanga na ho ang mga ilan nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno. Grabe ho ang tatanga, grabe. As in, ang tatanga. Pero kayo na lang po muna maghusga. Ipapaliwanag ko lang sa inyo kung bakit sa tingin ko at opinion ko, mga ito ay mga nabawasan ng pag-iisip. Hindi ko alam kung nabaha. O baka naman talagang yan ang epekto ng Coca-Cola Coca-Cola. Kasi dumadami na rin ngayon ng ang mahilig sa Coke na nasa gobyerno May alam mo naman ang Coca-Cola, may meron niyang addicting yan. Oh, 'di ba yung Coca-Cola? Oh. Tapos nilagyan mo pa ng Coke Zero. Alam naman natin yan Kaya tuloy tila napakarami ho ngayong parang may problema sa pag-iisip. Tila merong comprehension problem. Alam mo kasi ito ay ito, napakalinaw ho Napakalinaw na po ng desisyon ng korte. Napakalinaw na po ng sinasabi, pero sa kanila malabo pa rin. Ngayon, ultimong mga senador, pinaliwanag na isa-isa kahapon kung bakit even if sila ho ay nasa side ni Marcos kasama ng alyansa, and yet they have to decide in favor of the Supreme Court. Yun nga, naintindihan na nila wala na silang magawa. Kahit ayaw nila, kailangan nilang sundin kasi nga Supreme Court. Pero meron pa rin talagang mga antitigas na mga muka. Feeling ko, ang vitamins na mga ito ay anesthesia. Wala nang pakiramdam. Yeah? Pahiya na sila, feeling pa nila sila ang tagapagsalita ng taong bayan. Yeah? At hindi, ito matindi. Sabi nga ni Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, it's time to move on. Tama na ito. Tapos na. Wala na. Deads na. Dapat na tayo mag-move on at marami pa tayong dapat pag-usapan. Mamaya may papakita ko sa inyo na dapat nating pag-usapan At sabi ko nga, grabe naman ito. Ang tindi naman ito. So, eto ho, pag-usapan muna natin yung mga umiiyak. Alam naman natin kung sino ang number 1 na umiiyak. Your guess is good as mine. Sino ba ang mahilig umiyak pagka sa mga Duterte? Kilala niyo kung sino? Ito yun. Matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting the principle of legal equality. Sa sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, anti-Duterte lang talaga kayo. Yan ang sinabi ni Cheese Escudero. Kasi meron naman mga hindi gusto si VP Sara Duterte. Kahit nga si Escudero, sinabi niya hindi niya gusto si VP Sara Duterte. Napakarami ho dyan sa mga bumotong yes na dapat nang i-archive ang impeachment. Di ba? Pero wala sila magawa At least, alam mo yon, kahit wala sila o hindi sila supporter ng mga Duterte, they chose to archive and to follow the Supreme Court. Yun ang importante doon, di ba? Pero sabi nga nito ni Cheese Escudero, napakarami talagang meron din talagang antay lang, di ba? Antay lang ng antay ng basbas. Hindi, feeling ko kasi, alam mo naman, sabi nga nila, pag may problema, may pera. Gago! Pag merong problema, may ipaglalaban. Pag may ipaglalaban, may pera.
Oh, sabi pa, 'di ba, may nagkwento pa dati, nakalimutan ko na kung sino yung nagkwento noon. Isang official din, sabi, I think it was if not Pulong, Baste. I forgot kung sino sa kanila ang nagsabing bawat attend ng hearing ay merong budget. Gago! Oh, wala tayong magawa. Kaya sila ingay putak ng putak kasi sayang nga naman yung pera. Paano sila mambababae? Paano sila makukuha ng mga pawok nila? Yung mga di ba? O yung isa naman, hindi na kumukuha ng walk, driver na lang. Wala ko sinabi kung sino, wala ko sinasabi. Tuloy natin ito ha. Ipakita natin itong play. Pasok. Okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Basang-basa o basang-basa? Paano mo nabasa? Manghula ka? Since day one din, basang-basa na ba? Hugas ka man. Bilang isa ring abogado, Hugas ito ka ang man. pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment. Alam mo, pagka nakikita ko si Yusek Claire Castro, parang bigyan nyo, patawarin nyo na ako kayong mga abogado dyan. Patawarin nyo na ako. Pag nakikita ko si Yusek Castro, parang lumiliit ang tingin ko sa inyong mga abogado. Pero buti na lang, meron tayong mga Attorney Torion, meron tayong mga Jimmy Bondok, meron tayong mga etong Marcoleta. Kasi kung wala tayong ganyan, tapos makikita mo lang mga abogado, si Yusek Claire, di ba? Si Gadon, yung dating abogado na disbar. Kung ganun lang ang makikita mo mga abogado, talagang ayoko nang mag-abogado. Yung mga anak ninyo, huwag nyo nang paabogaduhin. Huwag nyo nang pag-aralin ng law kung ganyan din naman ang ending. Hindi, alam nyo, walang biro Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi, kung meron man akong isang pinagsisihan sa buhay ko, ay ikaw yun. Ay, hindi. Joke lang. Gago! Pumapag-ibig. Hindi. Kung meron man akong pagsisisihan sa aking buhay, yung hindi ako nakinig sa aking tatay na mag-abogado. Pero every time kung nakikita si Attorney Claire at saka si Gadon, parang napapabuti na lang di ako nag-abogado. Pero pag nakikita ko sina Attorney Torion, sila Marcoleta, sila Jimmy Bondok, sayang dapat nag-abogado ko. Kaya sa akin eto walang biro ito, parang kasiraan sa akin pag nakikita ko yung mga yan. Parang bakit ganun? May abogado palang ganyan? Articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ang Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Hindi. Ating! Parang hindi abogado. Ang pumatay sa impeachment, Supreme Court. Ewan ko talaga. Hindi ko mag-gets kung saan nang gagaling itong taon to. Diba? Kasi ang linaw-linaw na na sinabi ng Supreme Court mulat sa pool. Yun ang sinabi ng Supreme Court, mulat sa pool. Wala ho ito. Sabi nga ni pangalan nito, napakaganda ng paliwanag ni Cayetano diyan wait lang ano ba yung sabi ni Cayetano, nakalimutan ko na kasi kung anong title ng pelikula na yun Hindi kasi ako nanonood ng pelikula Hindi kasi sabi ni Cayetano, di ba? Iba yung pinagkaiba nung may nangyari, tapos mali yung nangyari, at yung wala talaga nangyari. Okay? Kasi parang ang lagi niyang ang binabanggit yung pelikula ni Sarah Geronimo na There Was No Us. Di ba? Parang gano'n. Yung sinasabi, ano yung ibig sabihin yun? Ganito nga ang halimbawa niya So kunwari ako at saka si Ivana, halimbawa lang naman. Hindi ko kursunada si Ivana, baka yung mga nagtatanong dyan sasabihin ko kay Ivana,
Ivana, bakit mo naman ako ginost? Bakit mo naman ako hiniwalayan? Anong pagkakamali ko? Ganun naman si Ivana. Ang sagot ni Ivana, Banat Bay, in the first place, walang tayo. Hindi tayo naging magjowa. Ano sinasabi mong iniwang kita? Hindi, marami akong kilalang ganyang babae. Nung kapanahonan ko nung high school, may ganyan isang babae sa akin eh. Oh, nagsumbong siya dun sa... Ayoko na paalala yun, ayop. Nagsumbong siya dun sa youth pastor namin. Sabi sa youth pastor, umiiyak, sabi niya, si Brother Bay. Iniwan ako, hindi na ako pinapansin. Iniwalayan ako. Alam mo, sabi ko talaga sa sarili ko dun sa discipler ko, sabi ko, brother, wala naman, hindi naman kami naging. Ano sinasabi niya, hiniwalayan ko siya? Hindi naman kami naging. Nag-high lang ako. Kumain lang kami, nagkape lang kami. Walang nangyari sa amin. Pero ano sinasabi niya, hiniwalayan ko siya, ginost ko daw siya. Hindi na kami naging. Parang ganito yung sinasabi ng Supreme Court. In the first place, hindi mali yung impeachment na ginawa ng Congress o ng House o yung pinasa ng House. Hindi mali yung impeachment. As sinasabi ng Supreme Court, walang impeachment. Kasi illegal ang ginawa nila, kaya therefore, walang impeachment. Yun ang sinasabi doon sa batas. O yun, sorry, sa decision. Ano nga? Decision of the Supreme Court of SC. Ano yun? Chotomate. Ha? Kasi nakalimutan ko yung ano eh. Ha? Sorry. Ito. Hindi, kasi... yan. Wait Alam mo, mahirap na talaga pagka tumatanda ka eh. Medyo... ang tagal. Wait. Oh. Mali. Sorry naman. Ha? Medyo, kasi itong ano ko ngayon eh. Alam mo yung computer ko ngayon nagloloko parang mga jowa nyo eh. Ha? Basta, nakalimutan ko na. Anyway, ito na nga po. Tuloy natin to. Kasi ang tinuturo nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges. Dahil kung tutuusin, hindi ng pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. And then kapag naging final na ito at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide by the law or to abide by the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Kailangan i-archive. Giit din ni Castro, hindi dahil archive na ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang daw ito. Yun nga lang, hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise, hindi masasabi kung ano ang tsansang muling gumulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Hayaan natin sila dyan. Si Senado, cargo nila yan. Let's just pray na dapat managot, ay managot. Diba? Ay, tama. Dapat talagang managot. Hindi. Alam mo kung bakit dapat managot? Kasi palpak talaga impeachment eh. Kaya nga, di ba yung sinabi ng Supreme Court na void ab initio? Simulat sa pool, wala.
palpak, mali, hindi tama. So, kaya nga, yun ang sinabi ng Supreme Court. Simulat sa pool. Sa Tagalog yun. Void nakalimutan ko kung ano yung meaning nun sa English. Basta ang ibig lang sabihin, void from the beginning. Di ba? So, simulat sa pool, sa Tagalog, wala. Void. Olat. Nga. Yan ang ibig sabihin yan. Tapos, alam mo, ganito kasi yan. Ano ba ibig sabihin nung in-archive at saka yung i-table? Yung i-table, yun yung magbabayad ka ng ladies drink. Ay, di, iba pala. Sorry naman. I-table nga pala sa impeachment. Naguluhan ako doon. Yung i-table, ibig sabihin, itabi. Okay? Ano yung sinasabi ngayon ng Senate? Yung archive. Ibig sabihin, patay. Papatay na. Patay na yan. Bakit? Binasi po yan dun sa void ab initio. Diba? Tama. Void ab initio. Ibig sabihin, sa simulat sa pool, ito po ay patay. Wala itong buhay. Patay ito. Kaya nga yung sinasabi ni Cayetano na yung sa ex, in the first place, hindi tayo naging jowa. So hindi ka pwedeng umiyak-iyak dyan, magreklamo dyan, ginosting ako, iniwan ako, pinabayaan ako, niloko ako. Gago, hindi ka niloko. Hindi talaga kayo, paano ka lolokohin kung hindi naman naging kayo? Umasa ka lang. Sa ibang nag-assume ka lang na kayo na. Porket naghalikan ka. Walang ganun. Porket hinawakan ng kamay mo, ganun. Pero hindi ko ginawa yun, doon siya naghabol sa akin, Hindi ko hinawakan kamay nun, Kahit daliri nun, hindi ko hinawakan. Talagang umasa lang yun. Hindi pala, nag-assume lang. Yun ang ibig ko sabihin. Di ba? Eto, pakinggan niyo ang ganda ng paliwanag dito ni Cayetano. Yung i-table, simpleng salita, isang tabi muna. Isang tabi. Isang tabi. I-table. I-table muna natin itong ito. Yan. Table. Itabi mo lang muna dyan. So meaning buhay siya, Buhay? pero hindi muna dinidiscuss. Okay. So ang problema, kung ite-table namin yung motion ni Senator Marcoleta, ibig sabihin nun, nandyan pa, hindi namin ginagalaw, pero nandyan pa yung case. Labag yun sa sinabi ng Supreme Court na immediately executory. Pero kung isang tabi mo, ibig sabihin buhay siya, pero pag naging final yung decision, pwede mong patayin. So ang kaibahan naman nung motion na pinasa natin ngayon na in-archive na siya. Ayan, ito yung pinagkaiba. Tandaan ninyo buhay pa yung i-table. Buhay pa, itinabi mo lang. Ipinatay mo lang. Ito namang archive, Na sinunod yung Supreme Court decision, pinatay na siya. Okay. So kung ma-reconsider ng Supreme Court, pwede mong buhayin. Okay. So in one sense, many people will say, hindi ba pareho lang yon na yung buhay, hindi pwede pareho mong patayin yun. yung... Patay na yun eh. Yung isa itinabi mo lang. Subukan mo yun. Eto subukan mo. I-table mo yung kabit mo. At saka i-archive mo na yung kabit mo. Ibig sabihin nun, pinatay mo na yung kabit mo. Ano yung buhayin? Magkakabit ka lang uli ng iba. Yung i-table, itinabi mo lang siya. Babalikan mo lang siya pag nag-iinit ka na. Ganun yun. Ang laki ng pinagkaiba nun. Patay, pwede mong buhayin. Magkaiba siya because we live under a constitutional democracy. Na pag nag-decision ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court immediately executory, dapat kumilos yung Senate. Pag hindi kami kumilos doon, what's to stop us in small or big decisions later on? And then lastly, yung sinabi ko kanina, di ba, na ang spirit ng Constitution, isang impeachment lang. At yun din ang desisyon. So kung nakabitin siya o nasa purgatorio, ika nga, buhay pa yung impeachment, so by the time na mag-file ulit, kung sino man magpa-file ng February 6, ang nangyari buong taon may impeachment. Nagigets ninyo? Actually,
sinasabi ni Senator Cayetano, it benefits pa nga yung magpapasa uli. Kasi kung buhay yan, hindi pa ka pwede magpasa uli. Gets nyo? Halimbawa, sabi ng Supreme Court, buhay yan, mali lang. Pero unconstitutional yan. Hindi pa pwedeng ganun So, ibig sabihin, pag itinabi lang natin, sabi ni itinabi, dyan lang. Buhay pa rin yan. Sabi nga niya, nasa purgatorio. So, hindi ka pa pwedeng magpasa for another year, after a year pa. Starting August 7. So, ibig sabihin nun, another August, sa susunod na August, kasi 1 year. Pero pag sinabi mong patay na talaga yan, sinunod natin yung sinabi ng Supreme Court na void ab initio, wala talaga yan, starting sa simula. Ibig sabihin, February, pwede ka na magpasa uli ng impeachment. So, mas napaaga pa nga. Ayun na mag-antay. Yun ang spirit ng Constitution. Spirit ng Constitution, once lang yan, a year, and then harapin nung dapat haharap doon. Can I address one more issue? No? Sabi ni Senator Risa, ikakabit mo yung ebidensya. Paano yun? Pati mga witnesses, ebidensya, paano mo proprotektahan? Like in this... Yan kasi sinabi ng Supreme Court. Tapos na sinasabi, paano daw, kung makapangyarihan yung ini-impeach. Makapangyarihan ba ang mga Duterte ngayon? No? In this case, you're not impeaching the president. You're impeaching a vice president na kalaban ng administrasyon. Hindi kaya ng administrasyon protektahan ang mga witnesses at ebidensya, di ba? And in the past, we have impeached presidents and been able to put our witnesses forward. Whether it's the Hello Garci or before that, Senator Cheese and I at kung sino man makasama namin has been able to do that. So yes, importanteng protektahan ang witnesses, di ba? Pero hindi pwedeng yun ang dahilan para wag i-attach ang mga ebidensya kung mag-i-impeach tayo ng impeachable officer. So it's correct to say, sir, na patay na yung impeachment? Yes. Kasi sabi nga ng Supreme Court, di ba, void ab initio. Kaya nga sabi ko, parang sinabi sa iyo, there was never an us. Di ba? Kasi iba yung sabihin mong ex ko yun. Iba yung sabihin mong dati pero divorce na kami ngayon or hindi na kami. Iba yung sabihin mong there was never an us. So, pag sinabing void ab initio, from the start, wala yon. Kaya, kung sinabi ng Supreme Court may mali lang, pero hindi siya void ab initio, dapat nag-convert kami into ay impeachment court ngayon. Pero sinabi kasi nila from the start So from the start, there's no impeachment court. And because of that, kaya hindi nyo pwedeng hintayin yung FR, yung decision ng yes, FR? Because of the word immediately executory and the decisions that explain that. And I think it's consistent kasi dun sa bar. Kasi kung walang bar, if the Constitution said you can file as many every year, di pabayaan natin pending, pwede naman pala Pero sabi ng Constitution, 1 lang a year, after that it's barred. At sabi ng Supreme Court, it's barred because of the first 3 na hindi inaksyonan. So again, there'll never be a perfect decision. Diba? Kaya nga adversary There's adverse sides. It's adversarial. There's may one side, there's the other side. It just so happen na hati ang mga legal luminary ngayon. Diba? That's why I was saying advocate tayo. Kung yun ang tingin mo, I respect that. Pero huwag mo sabihin, eto yung tama, eto mali. Kasi nga, in the end, it's the Supreme Court who will say na eto yung prevailing na doktrina. So, anong mas tamang term? Patay na o nakagarahe lang? Kasi sabi, Patay na. Pwede pang i-revive. Patay na pwedeng Pero buhayin. pwedeng buhayin. So kung tinable, Ulit-ulit naman buhay yon na pwedeng patayin. Sinang tabi lang. Pagka in-archive mo na, patay na yon. Kaya nga mo in-archive. Ang archive is like the burial ground Diba? Pero pwedeng buhayin. If the Supreme Court reverses itself and says that there was jurisdiction. Pero even if the Supreme Court reverses itself partially, pero sinabi pa rin la void ab initio, patay pa rin yon. Diba? So February 6 pa rin ang reckoning date. Diba? Thank you, everyone. Sorry. Ang ganda ng sinabi, di ba? Ang linaw-linaw po. Ewan ko pag hindi pa naintindihan ng mga gunggong yan Hindi. Ang dami pa talagang hindi makaintindi. Ito, panoorin ninyo, ha? Ang daming hindi makaintindi. Patay na ang impeachment ni VP Sara. Pero buhay pa ang bangayan ng Senado at Kamara.
Para sa mga bumotong i-archive ang articles of impeachment, politika lang naman daw ang nasa likod ng reklamo. Pero sa ilang kongresista, tinakbuhan lang ng mga senador ang kanilang mandato. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah. Pinky, bonjing kung tawagin ni Senator Amy Marcos ang isang kongresistang nakinabang umano sa impeachment. Isa yan sa mga matitindi niyang binitawang salita ng bumoto ng resounding yes kahapon sa pag-archive sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yes, Mr. President. Patay na ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa botong 1941, opisyal nang inarchive ng Senado ang impeachment complaint ng adherence sa Supreme Court ruling na unconstitutional ito. Isa sa mga pumabor ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Bukod sa kanyang resounding yes, binatikos pa niya ang House of Representatives. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Hindi pinangalan. Grabe, ano? Bonjing. Sino kaya yung bonjing na yun? Paki-comment nga po dyan. Kung sino yung bonjing na yun? Na ng senadora kung sino ito, pero sinundan niya ng matinding pasaring sa Kamara. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Yon! Kaya nyo yan? Sino sang ayon? Palitan na lang yung speaker. Hindi, alam mo, ito gusto ko lang i-komento ito. Sa totoo lang mga kababayan, I really don't understand. Kanina ko pa iniisip, habang nagkakape tayo ng masarap, iniisip ko, si Marcos makakabawi siya sa lahat ng kapalpakan niya. Makakabawi siya. Kasi may 3 taon pa siya kahit papaano. Sabi mo ng 2. Kasi yung last year, kampanya na talaga yan. So sabi mo ng 2 taon, kaya niyang bawiin yung nasira niyang mga pangako, yung kapalpakan niya, kaya niyang bawiin yan. Kung sana, hindi niya ginawang speaker this time si Speaker Romualdez. Kasi talagang, alam mo, kahit, kita niyo naman, di ba? Kahit yung mga kaalyado nila, alam na kaya bumabagsak itong gobyerno to dahil sa kanyang pinsan. Ano ba mga issue? Blanco sa budget. Yung mga flood control na kung saan siya napunta. Alam naman po natin yung mga insertion na yan, kanino nang galing. Sa mga mambabatas yan. Di ba? Kaya nga meron silang sacrificial lamb na yun ang tinanggal. Hindi ko napapangalanan yun. Kasi nga po, alam natin na nagkaroon talaga ng katarantaduhan. Ang hindi ko magets, ba't hindi niya matanggal bilang speaker etong si Tamba? Ang isa lang ang naiisip ko, may hawak si Tamba na hindi kaya ni Marcos gawin or else pwede siyang ilaglag ni Tamba. Yun lang ang nasa isip ko. Kasi, ewan ko hindi lang pala isa, 2. Or nakikinabang siya sa mga ginagawa ni Tamba. Ano sa tingin ninyo? Cheap political trick ang tawag ni House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong dito. Anya, kesa atakihin ang Kamara, mag-focus na lang daw ang senadora sa trabaho nitong maglitis ng impeached officials at huwag takbuhan ito. Sabi naman ni House Senior Deputy Speaker J.J. Suarez, walang sino man ang pwedeng magdikta sa kanila kung sino ang dapat mamuno sa Kongreso. Pero paliwanag ng senadora, nararapat lang daw na i-mention niya sa explanation of vote ang issue sa Kamara kahapon. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. May chismis umano siyang natanggap na may ilang kongresistang tutol sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez na na-re-elect ng buksan ng 20th Congress nitong Hulyo.
Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. Ang bas-bas, yun ang problema. Ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Nang tanungin ko... Yon. So, ibig sabihin, Ma'am Senator, Madam Senator, yung kapatid mo may kasalanan. Oh, wag mo nang deny yun. Sabi mo nga nakabang na eh. Kasi ganyan naman talaga eh. Di ba nangyari na rin niya kay Pangulong Duterte noon? Kung nag-antay lahat hanggang may tumawag last minute. Di ba? Hindi ko na lang babanggitin. Pero ganito rin nangyari dito. Nag-aantay na last minute hanggang walang dumating mula sa Malacanang. O sino ba sa Malacanang? Alam naman si Yusek Claire. Ano? Hindi. So, kasalanan ng kapatid mo yan. Kaya ako sa'yo, magkaroon ka ng heart-to-heart talk sa kapatid mo. Salbahin nyo kamo yung gobyerno, pati itong bansa natin, kung tanggalin nyo si speaker bilang isang speaker. Hindi, yan lang talaga yan eh. Kung gano'n na ba kalalim ang hidwaan sa pagitan ng magpinsang Marcos at Romualdez, sagot ni Senator Amy. Wala namang personal dito, wala namang family feud, kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby, walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo. Yan ang problema kay Amy. Lagi niya pa rin nililigtas yung kapatid niya. Yan ang problema ko. Yan ang mabigat kong problema kay Amy. Yung mga bitaw niya, okay sana. Yung mga sinasabi niya, mga hearing niya, okay sana. Yung mga support niya ka mga Duterte, okay sana. Pero yung lagi mo nalang inililigtas ang pamilya ninyo. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Kung talagang ikaw ay sincere, itodo mo na, isagad mo na. Ikaw na nga nagsabi, walang tawag na nanggaling sa Malacanang. Sino may kasalanan? Kapatid mo. Di ba? Diretsoy mo na. Kasalanan ng kapatid ko to, Kung may bonjing. Ay. Maraming naghihirap sa ating taong bayan. Pagdating sa impeachment, kumpiyansa ang senadora na malabo nang magbago ang isip ng SC, kaya dapat lang ang archival ng mga reklamo. Ibig sabihin, pinatay ito dahil nga immediately executory ang desisyon ng Korte Suprema. Mas maganda raw yan sa hinaing motion to table ni Senate Minority Leader Tito Soto para hindi magkaroon ng constitutional crisis. Patay na pwedeng buhayin. So kung tinable, buhay yon na pwedeng patayin. Bumuhos ang disappointment sa oposisyon matapos ang naging pagboto. It is our institution which, in the words of colleagues, killed the articles of impeachment. Hindi po dapat mahirap at teknikal ang impeachment. Wala sa hanay ng mga senador na bumoto ng no ang nagsasabi na hindi dapat respetuhin ang pasya ng Korte Suprema. Point nyo. Hintayin lang ang final decision. Sa 12 taon. Tingnan ninyo, yan ang lagi nilang punto. Antayin lang daw. Pati ito mga Kumalma rin ang ilang kongresista sa desisyong i-archive o isantabi ang impeachment case laban sa bise. Giit nila, minadali at premature ang naging aksyon ng Senado. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Minadali daw. Minadali. Ano ibig sabihin ng minadali? Anong root word nun? Madali, mabilis. Di ba? Madali, madaliin. Ano sabi ng korte? Tagalan ninyo ang pag-execute. Yun ba sinabi? Ipagpaliban nyo muna ang pag-execute ng order namin. Hindi. Ako, ang linaw-linaw eh. Di ba? Ano sabi ng Supreme Court? Huwag nyo muna. Antayin nyo muna yung sagot namin sa MR. Sige nga, ano sinabi ng Supreme Court sa mga matatalinong nakakaalam ng disease? Tandaan ninyo
lumabas yung pangalawang utos ng Supreme Court the day before August 6. Talagang itiniming nila. Alam nila na magkakaroon ng desisyon o magkakaroon ng debate on the August 6 sa Senate, kaya naglabas sila ng August 5 para malinaw ano ang dapat gawin ng mga senador. Ano nilabas na desisyon? Sabi ba doon, magpatumpik-tumpik muna kayo sa pagpapatupad nito. Or, forthwith executory. O sinabi ba ng Supreme Court na isihan nyo lang ang pagpapatupad nito? O sabi ng mga kababaihan, take it slow. Gago! O kaya dahan-dahan lang. Gago! Ano sinabi ng Supreme Court? Sige nga. Yung mga matatalino dyan, ilagay nyo dyan, isulat ninyo. Oh. Di ba? The day before magkaroon ng pagdinig ang Senado, naglabas ng pangalawang utos. Ano sabi? Immediately executory. Pag sinabi mo bang immediately executory, kailangan magmadali o hindi? Tingnan natin. Basa. Ayan. Yes, immediately executory means that lakihan nga natin. Chotomate. Para mas maintindihan. Hindi ko mabasa eh. Lakihan natin yan. Ayan. Ayan. Oops. Nawala na ako. Ayan. Yes, immediately executory means that a decision or ruling must be enforced right away. Pag sinabi mong right away, sa kaliwa ba yun o sa kanan? Hindi. Ibig sabihin na right away, agad-agad. Even if a party o yung kabilang panig files a motion for reconsideration. Sabi dito, kahit MR o mag-motion for reconsideration ng isang party doon sa kaso, pag sinabi ng Supreme Court na immediately executory, dapat sundin agad-agad o enforce right away. In legal context, especially in the Philippines, when a decision is immediately executory, it takes effect at once upon promulgation. This means no need to wait for the lapse of time to appeal. Wag nang antayin ang appeal or for the resolution of motion for reconsideration. Yes, tama kayo, hindi pa final, pero immediately executory. Bobo at tanga at ewan ko, sintu-sinto ang magsasabi na huwag kayo magmadali. Even if MR is filed, execution proceeds unless a restraining order, unless magkaroon ng TRO. O, sasabihin ng sa Supreme Court, ito, TRO, huwag nyo muna ipatupad yung order namin. O, di ba? Yan ang sinasabi. Kaya nga example ito, a decision from the COMELEC declaring a candidate disqualified is labeled immediately executory. Ibig sabihin nun, yung disqualification is effective immediately. Even if the candidate files an MR. Nakita natin yan sa mga desisyon ng COMELEC. Di ba? Kahit nag-file pa yung dinidisqualify nila ng MR, as long as ang desisyon ng COMELEC ay immediately executory, disqualified na yung kandidato na yun. Sabi nga sa dito, immediately executory enforced now, no delay, regardless of any pending motion. Tanungin ko kayo uli sa mga matatalino dyan. Pag sinabi mo bang immediately executory, according to our study, kailangan ba agad-agad
ipatupad? Kailangan bang magmadali? O magpalumbay-lumbay muna at magpa-easy-easy? Magpa-kuya-kuya-kuy muna? Bobo na lang talaga magsabi ng sandali, ba't kayo nagmamadali? Huwag kayo nagmamadali. Kaya nga alam mo, ewan ko, dahil sa politika, ang dami naging bobong politiko. Oo. Dahil init na init ang ulo nila kay BP Sara Duterte. Karamihan ng mga nag-no doon sa Senado, yan ang dahilan nila eh. Yan ang dahilan nila eh. May MR pa kasi kaya huwag tayong agad-agad. Ano doon ang hindi nyo naintindihan na immediately executory? Bobo ba kayo? Tanga ba kayo? Grade 1 ba kayo? Hindi nyo pa ba napag-aralan ng salitang immediately? Di ba? Pag kayo inutusan ng asawa nyo, umuwi ka dito immediately ha? Pag hindi ka umuwi dito immediately. Ha? Yari ka sa kulambu ka. Uwi ka sa bahay mo. Tapos, mga madaling araw ka na umuwi. Sasabihin mo sa kanya, relax lang. Nagpaano lang ako dyan, nagpagupit lang ako. Madaling araw, nagpagupit? Oo, may barbershop dun sa loob ng di ba ano ba usapan natin? Sasabihin sa'yo ng asawa mo. Di ba sabi ko, umuwi ka agad-agad, immediately? Dapat nagmamadali ka na kasi manganganak na ako. Immediately umuwi ka, di ba? Yun ang usapan natin. Bakit nagpadaan-daan ka pa nagpabarbero ka pa, kumain ka pa? Anong kinain mo? Pechay o tilapia? O danggit? Gago! Di ba? Anong dahilan mo? Ba't ka ba nagmamadali? Usapan natin immediately! Easy lang. Ba't ka nagmamadali? Pwede yung masabihin sa asawa mo yun? Ha? O, tuloy natin. In the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte, to the archives, the same is hereby approved. Bakit ba nagmamadali ang Senado na isara ang VP Sara impeachment? Yan ang tanong ni House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Laila De Lima. Kaugnay ng desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment matapos itong ibasura ng Korte Suprema. Okay, very much concerned talaga. Disconcerting. At hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang may archive. Instead of just, pending na muna yung alternative action na pinopose ni former Senate President and Minority Leader of the Senate, Senator Tito Soto, ay yun ang maganda dapat. I-table na muna pending the resolution of the MRs filed with the Supreme Court. Paliwanag din ni De Lima. Sabi kasi immediately. Sino man nagsabi? Sino? Yung mga senador ba nagsabi? O ang Supreme Court? Sinabi ba ng Supreme Court immediately? O hindi? Hindi porket immediately executory ang SC ruling ay pinal na ito. Kasi nga, meron pang motion for recall. Wala naman sinasabing finally. Walang sinasabing final na. Ang sinasabi dito, sabi ng Supreme Court nagsabi, immediately executory. Mga abogado ba kayo? Ba't di nyo alam yun? Pagka inutusan ng korte, immediately executory, kailangan magpalumbay-lumbay? Pag may isang tao pinakulong, at sinabi ng korte, inutusan niya yung law enforcer, immediately executory. Hindi, sandali lang po, pagbabakasyonin po muna natin para naman pag ikukulong namin, sulit na. Nagbakasyon na siya, tapos na siya magbakasyon. Nag-party muna siya. Ganun ba? Hindi kasi dali. May motion pa eh. Sandali lang, may motion. Bakit nagmamadali? May motion pa eh. Pwede ba sabihin sa Supreme Court yun? Sandali! Anak kayo ng May motion pa, ba't kayo nagmamadali?
Consideration. Pina-comment pa nga ng Korte Suprema yung petitioners, sila Vice President Sara Duterte and si Attorney Torion. Kung talagang final na yan, hindi na sana pinansin yung mga MR. At ang isa pa raw sa mga ginawang questionable ng Senado, bakit they tackled that matter not as an impeachment court, but as Senate in plenary. Pero sang-ayon si De Lima sa naging pahayag ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na at least in-archive lang ang impeachment. Ibig sabihin, hindi basta pwedeng i-dismiss o i-deny ng SC ang naihaing motion for reconsideration on the ground of being moot and academic. Ang Makabayan Bloc naman, may sariling motion for reconsideration. Kinukundi na rin ito ang dali-dali at premature na desisyon ng Senado. Kung taxpayer ka, you should be concerned about this impeachment complaint. And yung lantaran na pagtatago ng mga iba't ibang mga political actors kung asaan yung pera na ito. Hindi natin i-let go yung fact na may 612.5 million pesos in confidential funds na nawawala. Hindi tinatanggap ng mamamayang Pilipino na ibinigay kay Mary Grace Piatos at mga kasamahan niya ang pondong ito at yun na lang yun. In effect, pinagtatakpan ng mga senador ang vice-presidente sa issue ng confidential fund sa ginawa nilang boto. Isa sa mga naging grounds ng impeachment ng bise ay ang paglustay niya umano sa confidential funds ng kanyang mga opisina. Naninindigan ng maraming kongresista na hindi politically motivated ang impeachment ni VP Sara tulad ng sinasabi ng iilang mga senador. Sa halip, ito raw ay isang lehitimong paraan to hold public officials accountable, lalo na kung mapapatunayang may paglabag naman talaga sa batas. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Ayan, malinaw na malinaw, di ba? Yan ang hindi natin maintindihan, ba't hindi maintindihan ito mga to? Ito nila De Lima, yung mga ganyang eksena na alam naman natin mga kababayan eh. Ang simple-simple, immediately, tapos ipagpipilitan mo. Patagalin muna ninyo. Antayin nyo muna yung motion. Hindi pwede kasi talaga eh. Hindi pwede na ang isang desisyon ng Supreme Court eh sinabi niyang immediately executory. Hindi pwedeng patagalin mo yan. Agad-agad dapat mong ipatupad yan. Alam mo, napaka strong nito eh. Di ba? Yung una-una, yung unanimous decision, napaka-strong na nun. Yung sinasabi nga ni Marcoleta na napakalabo pang mabawi na yan. Oh. Pero sige, dahil sa mapilit kayo. Oh. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin pwedeng patayin ito. Kailangan na nating patayin to kasi inutos na ng Supreme Court. Inutos ng Supreme Court, hoy. Wala yan. Void. Void yung yung impeachment na yan. Wala yan. Hindi nag-exist yan. So wala kayong dapat pag-usapan. Wala kayong dapat i-discuss. Alam mo, sa totoo lang may nagsasabi nga eh. Hindi nga dapat pinagdebatihan yan eh. Why? Sabi nga, void. Simula't simula. Void. Wala. Ibig sabihin, wala tayong dapat pag-usapan. Kasi nga, void. Di ba? Ganun lang kasi. Pwede ba ako makipag-argue? Sabihin ko kay Ibana, Ibana, ba't mo naman ako iniwan? Bakit mo naman ako pinagpalit kay Kong? Ay, Kong. Sorry. Walang ganun. Ano lang yan? Si Kong TV. Naalala ko si Kong TV. Bakit mo naman ako pinagpalit dito sa na to? Porket mas, siya? Nakapatik, biro lang, walang ganun. Yeah? Pinagpalit mo na ako. Abay, tatawanan ako ni Ibana. Anong pinagpalit? In the first place, hindi naman naging tayo. Isang beses lang kita nakilala. Nung nag-dinner ako, nakasama ko si... Hindi ka nasasabi ko sa kasama niya. Chismoso mo ba, Natbay? Gagalit sa isa nagsama sa'yo. Hindi, kasi wala naman kinaugnayan sa politika, kaya huwag natin pakialaman. Ang sinasabi ko lang, di ba?
Hindi ko pwedeng pagpilitan kay Ivana. Hindi, Ivana, dapat man lang nagpaalam ka. Dapat man lang nagsabi ka na, dapat man lang, ganun ka, it's your duty na sabihan ako na ayaw mo na. Pwede ba sabihin niya yun? Kailangan ba magpaalam sa akin si Ivana? Sabi niya, ayoko na sa'yo, gusto ko na kay ganito. Hindi pwede. Bakit? In the first place, sabi nga, void, walang nangyari. Hindi naging kayo. So sa impeachment na to, wala. Hindi nangyari itong impeachment na ito. Wala. Again nga, ang ganda nga nung difference nun eh. Hindi sinasabi ng Supreme Court na mali yung impeachment, may problema doon sa impeachment, may error doon sa impeachment, walang sinasabi Supreme Court tungkol doon. Ang sinasabi ng Supreme Court, from the beginning, walang impeachment. Kaya nga hindi nga dapat pinagtalunan yan eh. Buti nga, in-archive lang eh. Kaya kailangan nilang sundin yung sinabi ng Supreme Court na immediately executory. Kasi nga, in the first place, wala naman kasi talaga dapat. Ang linaw na nun. Bobo na lang talaga hindi makaintindi. Or, kung hindi man bobo, nagbobobobobohan kasi nga, anti-Duterte sila. Tama yung sinabi ni Chis Escudero. Perfect yung sinabi ni Chis Escudero na anti-Duterte lang talaga kayo. Yun na yun. Ayaw niyong intindihin. Sabi ko sa inyo pag naglabas sa Supreme Court at sinabi niyang final decision, unconstitutional na impeachment, may magrereklamo pa rin. Kasi nga, in the first place, anti-Duterte sila. So kahit anong anuhin mo dyan, hindi na magbabago isip ng mga ulol na yan. Yan ang totoo. Alinaw-linaw. So hanggang dito na lang po muna tayo. Sana po mag-like and subscribe po kayo mga kababayan dahil alam nyo, matindi ho itong mga susunod pang mga araw dahil napakarami hong issue. Importante, sana mag-like and subscribe kayo para pagka meron tayong video, napapanood nyo agad-agad para hindi kayo nahuhuli sa balita. Di ba? At kung sinusuportahan nyo naman po ako, si Banat Bay, baka naman pwedeng magpa-member na rin kayo para tayo po ay manatiling independent at makapagsalita sa mga Pilipino nang hindi nakakahon. Kasi yung iba diyan, 'di ba? Alam naman natin ano ginagawa, nagsusulisit. Kung hindi nagsusulisit, nagpapabayad para manggulo. So, tayo ayaw natin ng ganyan. Kaya nga ako, hindi ako madalas na nasa event nasa kubol lang ako eh. Ayoko ng Basta ako, independent ako, ang suporta ay nanggagaling sa inyo. Diba? I don't need any support from any politician. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.